So, ang ating pong paghinilay ay basahin ko lang sa inyo ito ngayon. Kasi hindi naman kayo pumupunta doon sa San Giovanni. Marco! So, ang ating pong readings na narinig, no? Ang ating mga pagbasa na narinig ay nagtuturo na po sa atin sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At tinadala po tayo sa mga pagninilay na ito. Liwanag at dilim. Paningin at pagkabulag. Pusong bukas sa Diyos at pusong sarado sa Kanyang grasya. At ito nga po ang kahulugan ng Kwaresma. Isang blessed time. Isang banal na panahon kung kailan nais tayong ilabas ng Panginoon mula sa ating mga inner darkness upang tayo ay makalakad sa Kanyang liwanag. Napakaganda. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig nyo naman, napakaganda ng pagbasa. Mula sa unang aklat ni Samuel, narinig natin ang isang napakahalagang katotohanan. It's very, very common to all of us. Man looks at the appearance. Tama? But the Lord looks at the heart. Okay? Ang tao, palaging sa appearance. No? Apparence. Il Dio sempre vede come. Hindi pa ako natututo mag-Italian. Mga kapatid, brothers and sisters, ibinabalik tayo ng salita nito sa pinakamahalaga. Madalas, tumitingin po tayo sa mga panlabas. Sa itsura, sa posisyon, sa lakas, sa tagumpay, sa iniisip ng ibang tao. Pero Diyos ay laging tumitingin ng mas malalim. Nakikita niya ang hindi lubos, nakikita ng tao, ang puso. Kaya ang Kwaresma ay panaya para sa atin na bumalik sa puso at tigilan ang pamumuhay sa puro anyo lamang at tumarap sa Panginoon na may katotohanan at kababaang loob. Kaya nga, sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag. Isang taong hindi pa kailanman nakakita ng liwanag. At sa harap niya, ang talong ng mga alagad ay nagpapakita ng isang uri ng religiosity na sugatan, matigas, at kulang sa awa. Ano ang sabi? Rabbi, who sinned, this man or his parents? Sino po ang nagkasala? Itong taong bulag o ang kanyang mga magulang? Ito ang tukso mga kapatid na hanggang ngayon ay na-experience pa rin po natin. Ang humanap agad ng may sala imbis na tanggapin ang misteryo. Ang humusga imbis na makaba. Ang mag-condemn imbis na magmahal. Ngunit, tinatagyan ni Jesus ang ganitong pag-iisip. Hindi siya tumigil sa usapan tungkol sa kasalanan. Sa halip, yumuko siya sa paghihirap ng tao. At dito nagiging tunay na Kwaresma ang Ebanghelyo. Narinig nyo sa Ebanghelyo, gumawa ang Panginoon ng putik mula sa laway. Ibinakit ito sa mga mata ng bulag at inutusan siyang maghugas sa pool of Siloam. Ang kilos na ito ay napapaalala ng paglikha sa tao mula sa alabok ng lupa. Parang si Jesus, sa paghipo sa mga matang walang liwanag, ay gumagawa ng isang bagong paglikha.
Parang sinasabi ni Jesus, I can recreate what is wounded in you. I can restore what has gone. I can heal what no longer see in the light. Ang himala ay hindi lang dahil muli nakakita ang taong bulag. Ang mas dakilang himala ay unti-unti siyang dinadala sa liwanag ng pananampalataya. Sa simula, kaunti pa lang ang alam niyang tungkol kay Jesus. Pagkatapos, kinilala niya siyang bilang propeta. At sa uli, nang matagpuan niya si Jesus, sa yumuko, sumamba, at naniwala. Kaya nga, yung kwento ng Ebanghelyo ay kwento para sa atin. Ito ang tunay na kagalingan. Hindi lang ang mabuksan ang mga mata, kundi ang mabuksan ang mga mata ng puso. Hindi lang makita ang mundo, kundi higit sa lahat makilala ang Diyos, ang Panginoon. Kaya nga dito rin natin makikita ang trahedya ng mga Pariseo. Nakita nila ang tanda, narinig nila, nakita nila mismo kay Jesus. Nasaksiyan nila ang mga pangyayari nito, ang pagbabago, ang yung bulag ay nakakita. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya masasabi natin na ang katotohanan, walang mas bulag kaysa taong ayaw makakita. Kaya ang Ebanghelyo ito ay hindi binigay, mga kapatid, para husgahan natin ang mga Pariseo. Ibinigay ito upang tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ako bulag? Baka bulag tayo kapag iniisip natin hindi na natin kailangan ang pagbabago sa buhay. Baka bulag tayo kapag ang ating pananampalataya, ang ating faith ay nagiging routine na lang at hindi na buhay na pakikipagtagpo kay Kristo. Baka ganito rin, no? Bulag din tayo sa ating mga ginagawa every Saturday. Baka parang routine na rin ito na hindi naman natin nakikita kung ano ang mensahe ng Panginoon every Sabado at higit sa lahat every Misa. Kaya baka bulag tayo kapag naibig tayo sa kapwa pero maluwag tayo sa sarili. Baka bulag tayo kapag masyado tayong abala pero napapabayaan natin ang ating mga panalangin, ang ating charity, at ang ating purity of heart. Kaya may paalala sa atin ng second reading, narinig nyo naman. Once you were in darkness, but now you are light in the Lord. Let us be a children of light. Ito ang inaanyayahan ng simbahan sa ating ngayong Kwaresma. Naiwan ang mga gawa ng kaliliman at mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Ito ay panahon ng katotohanan. Kaya na during Kwaresma, we are all encouraged to go to the truth of confession. Panahon ito ng pagbabalik sa Diyos. Kung may kaliliman man sa atin, hindi tayo pinapahiya ng Panginoon. Hinahanap niya actually tayo. Kung may pagkabulag man sa atin, hindi tayo itinataboy ng Diyos. Iniaalok ng Diyos sa atin ang kanyang liwanag. Kung may tapat tayo pagnanais na gumaling, si Kristo ay dumaraan pa rin hanggang ngayon at hinahaplos pa rin niya ang ating mga buhay. Kung paano ang mga halaman ay laging humahanap sa liwanag, diba? Upang lumago, gayon din ang kaluluwa ng tao.
Hindi ito mabubuhay ng tama kung hindi ito haharap sa Diyos. Kapag lumalayo tayo sa Kanya, dumidilim ang lahat. Kapag nagbabalik tayo sa Diyos, kahit may paghihirap, may liwanag muling sumisita. Kaya mga kapatid, no, sa ating pagpapatuloy ng pagninilay sa gabi ito, tayo po sana ay manalangin sa Panginoon ng katulad ng panalangin ng tao sa Ebanghelyo. Lord, let me see. Panginoon, ipakita mo sa akin ang aking kasalanan, pero huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Ipakita mo sa akin ang iyong awa, at huwag mo akong hayaang magduda. Ipakita mo sa akin ang mabuti na kaya ko pang gawin. Ipakita mo sa akin ang iyong presensya sa mga madidilim na bahagi ng aking buhay. Ang kagalakan ng ating isi-celebrate bukas, because it is a joy to pause in the season of Lent, a joy in a moment of Lent, ay hindi dahil tapos na ang ating paglalakbay sa Kwaresma, kundi dahil ang liwanag ni Kristo ay nakapasok na sa ating kadiliman. At ang sino mang nagpapaliwanag sa Kanya ay hindi naglalakad sa gabi, kundi magkakaroon ng liwanag na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, sa pagninilay natin sa mga pagbasa at sa celebration natin tomorrow, wherein tinatawag po yung Laitay Sunday, rejoice in the Lord. Not because, it's season of Lent, dapat daw mayroong mga pag-ayuno, pag-titijuno, pag-elimosina, pagpapanalangin. Joy po ito kung saan tayo bilang mga mananampalataya ay umaasa na palaging bubuhayin ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin, ang biyaya ng buhay o ang lahat ng mga grasya na ating natatanggap araw-araw. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na ipakita niya sa atin ang liwanag hanggang sa totoo na natin makita ito sa buhay na walang hanggan. Amen. Palcosa. I don't know if I could return again.